Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Ayan. Mega love shoutout po sa mga ka-action, mga kakamping nationwide all over the world. Pagpasensyahan nyo na mga guys, ang ingay ng aso ng aking kapitbahay. Okay. So ito po mga ka-action, na balikan po natin. May gusto lang po ako na i-share sa inyo. Kaya naman pala. Ano ba talagang kaya naman pala, The Action Man? Paulit-ulit ka para kang si Inday Ano ka, si Inday Pusit? Okay? So, ito ho, mga ka-action, mga kakamping. Alam naman po natin, back po tayo sa nakaraan ng Administrasyong Duterte. Okay? Balikan po natin konti ang nakaraan. Okay? So, alam naman po natin na si dating Pangulong Duterte ay sa isang speech, nagyabang. Bakit ko ba nasabi nagyabang? Kasi hindi niya natupad hindi niya natupad mga ka-action ang kanyang pangako. Ano ba itong klaseng pangako mga ka-action? Di ba nagsabi siya na bibili daw siya ng jet ski na second hand at sasakay daw siya papuntang China, dala-dala yung flag. Ang tanong, nagawa niya ba? Hindi niya nagawa at sinabi niyang buladas lang daw yun. Ganon talaga ang buhay politiko. Kailangan maging buladas pag kampanya. Okay? So, bakit nga ba tikom ang bibig nila sa West Philippine Sea? Okay? Hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig nila. Kahit si Inday Sara, hindi makapag-komento regarding sa mga bullying na ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Okay? At sinabi pa ni dating Pangulong Duterte na ito daw si Inday Sara, na mayor pa ito ng Davao noon kasi siya presidente, at ang vice mayor si Baste Duterte. Okay? Sinabi niya na si Inday Sara ang mangunguna sana na mag-declare ng war sa West Philippine Sea laban sa China. Di ba? So ibig sabihin, marami din ang napaniwala sa sinabi na yun. Di ba? Marami din ang nauto, pero ngayon marami na talaga ang namulat sa katotohanan. Ang tanong, magagawa nga ba ni Inday ang sinabi niya? Pero ayon nga sa tatay niya, pidigilan niya daw kasi alam niya na sobrang tapang daw ni Inday Sara. Okay? So ito na po mga ka-action, kung bakit nasabi ko na tikom pa rin ang bibig ni Inday Sara kahit ang mga Duterte sa mga bullying na ginagawa o panghaharas na ginagawa ng Chinese Coast Guard sa ating mga Coast Guard dyan sa sarili nating mga sovereign rights sa West Philippine Sea. Okay? So ito po mga ka-action, nakikita nyo po ba ito? Nakikita nyo ba? Ngayon natin malalaman na bakit tikom pa rin ang bibig nila. So, para makita nyo din po, ang binabasa ko, mag-a-attach po sa screen. Okay? Tatlo po ang ipapakita ko sa inyo. Okay? Ito muna ang una. Basahin na po natin ha. China donates 13 school building to Davao City. By Kishi Balmanti. Ayan, noong June 19, 2022. Ayan, sino ang nag-receive? Nakikita nyo po yan? Si Baste Duterte. Okay, si Baste po yan ha. Ayan, in this photo released on June 18, 2022. Ayan, Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, meets with Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte. The city mayor elect China has donated a school building to Davao City worth around 150 million. Ayan ha, nag-donate sila ng 13 school building sa Davao City. Okay? Yan, isa yan. Ito pa mga ka-action.
Ayan, mag-aatas pa rin yan sa screen, mga ka-action, ha. O, ito na po yon. Ito na po yung resibo. Ayan. Davao Gates 150M China donation for school building. Okay? O, sa Davao City pa rin ito. Ayan, the government, ito yung pera na ipapagawa siguro ng 13 building ho, mga ka-action. Okay? Davao City, the government of the People's Republic of China, ayan, through the embassy in the Philippines has donated 150 million pesos for the construction of 13 school building in this city. Okay, ayan po mga ka-action. Okay, ito naman ang pangatlo. Ayan na naman ang pangatlo, mga ka-action. Alright, mag-attach pa rin dyan sa screen para makita nyo po. On March 31, 2021 ha. Chinese Ambassador Wang Xinglian turn over 1,000 tablets to Mayor Sara Duterte of Davao City of the Philippines. Ayan, via an online handover ceremony with the purposes of the supporting the implementation of the blended distance learning modality of Davao City. Ayan, amid the COVID-19 pandemic, March 31, 2021. Ayan po ang mga donation naging donate ng mga Chinese sa nasabing lungsod ng Davao. Ayan ha. Ngayon, paniwalaan nyo ba ang mga sinabi ni dating Pangulong Duterte noong nakaraan? Nasasakay siya ng jet ski at gusto ni Sara na manguna siya na mag-declare ng war sa nasabing lugar sa ating mga sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Kung ganito pala, marami ang donasyon. Yan po ha. Ito ay analysis lang naman natin, di ba? Hindi kaya mga ganun-ganun lang para sabihin ni Duterte, para paniwalain ang taong bayan na may care ang administrasyong Duterte sa West Philippine Sea? Yan ang buong akala ng naniniwala sa kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Sa tingin nyo ba magagawa? Grabe ang mga donation. Isipin natin ha, bakit sa Davao lang lagi nagdo-donate ang Chinese? Yan ang hindi natin alam kung anong reason. Diba? Yan po mga ka-action, malinaw na malinaw po yan. Kaya pala hindi talaga si Sara makapagbigay ng komento. At mabilis pa siya sa alas 4 magbigay ng mensahe o greetings kapag may mga event itong Chinese. Pero sa mga bullying, harassment dyan sa West Philippine Sea, hindi talaga siya nagbigay at nanatiling tikom ang bibig. Dahil marami palang donasyon na natanggap mula sa Chinese. Diba? Yun po mga ka-action ang tanong natin dyan. Ito po ang pinakamalaking tanong na hindi natin na sana malaman natin balang araw. Ang tanong, ito ba? Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Ito ba ang mga donasyon na to ay may kapalit? Nagtatanong lang naman tayo, di ba? Walang masama sa magtanong, di ba? Ganun lang po yun. Wala naman masama sa mga donasyon na yan. Maganda po yan. Pero ang palaisipan, bakit sa lahat, sa Davao lang lahat ang nasabing donation? Di ba? Ayan po mga ka-action ha. Yan po ang sana malaman natin balang araw. Kaya, naintindihan na natin kung bakit ikumparin ang mga Duterte, lalo-lalo na si Vice President Sara, sa nasabing bullying o panghaharas ng Chinese Coast Guard sa ating mga Philippine Coast Guard dyan sa ating sariling sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Ngayon naintindihan nyo na. Okay? Kaya hindi na ho tayo aasa na talagang magkukomento siya dyan. Dahil ito na po
maraming donation na na-receive. Di ba? Okay. Wala naman tayo pag ano dyan. Yan lang po ang malaking tanong natin. Bakit sa Davao lang nagbigay sila ng donation? Di ba? Pwede naman i-donate dito sa lahat na buong Pilipinas. Di ba? O idiretso sa national ang kanilang donation para malaman ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Ganun lang po yun, mga ka-action, mga kakamping. Okay? So, abangan lang po natin. Di ba? Abangan lang po natin. Gin-share ko lang ho sa inyo para may ideya kayo kung bakit no comment lagi siya sa nangyayari sa West Philippine Sea. Di ba? Kasi, sa totoo lang, yung 39th anniversary ng KOGC, September 1, nangyari din ang pagbubundol ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard natin na sinasakyan nilang barko is parehas lang po yun. September 1 din po. Pero hindi pa rin siya nagbigay ng komento. Bagos, doon po siya sa KOGC nagbigay ng komento at naghingi siya ng patawad regarding sa paghikayat niya na iboto si Mr. President noong 2022 elections. No? Yun po yun, mga ka-action. Alright? Abangan lang po natin kung ano po ang mga mangyayari sa susunod na mga araw o buwan o year. Okay? So yun lang mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.